Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ng Anti-Hospital Detention Ordinance na naglalayong protektahan ang mga pasyente at kanilang mga kamag-anak laban sa sapilitang pagkakaditine sa mga pribadong ospital dahil sa hindi na bayarang hospital bills. Ang unang paglabag ay may kaukulang multa na 200,000 pesos o suspensyon ng business permit sa loob ng 30 araw, habang ang ikalawang paglabag ay 300,000 pesos o suspensyon ng business permit sa loob ng 60 araw. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, nais niya ipatupad ang ordinansang ito sa buong bansa upang makinabang ang lahat ng mga Pilipino. Ang unang gagawin ko dito, papasa ko kaagad dito kay Congressman Gatto. Siya yung chair ng Committee on Health ng Congress. Sabihin ko, at doktor siya. So naintindihan niya itong gagawin namin. Ipapasa ko rin kay Senator Senator Bongo, Senator Bongo ang chair ng ating Committee on Health sa Senate. And hopefully, maging batas to para makraft nila yung Senate bill at Congress bill na similar to this para lahat ng Pilipino mag-benefit, hindi lang taga Valenzuela. Hataw Balita ngayon. May lead-in ng mga otoridad kung sino ang posibleng nasa likod ng pananambang kay Attorney Bidsfar Julie, ang Provincial Election Supervisor ng Sulu na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga ang agarang pag-aresto sa mga responsable at ang pagbuwag ng Private Armed Groups o PAGs upang maiwasan ang karahasan sa panahon ng eleksyon. Ipinahayag ng COMELEC na isasaalang-alang nila ang lahat ng insidente ng karahasan bilang election-related violence at hindi nila hahayaan ng mga politiko na maghasik ng takot at kaguluhan. Buwagin ang private armies bago pumasok ang campaign period sa Pebrero at lalong-lalo na sa Marso 28 kung kailan papasok ang campaign period sa local position. Hindi po mapapanatili ang katahimikan at maayos na halalang kung meron tayong mga private armies na nagagamit ng iilan para ipanakot, i-terrorize at baligtarin yung desisyon at mandato ng sambayanan. Hataw Balita ngayon. Tumaas na rin ang bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, partikular sa Terminal 2 kung saan humahaba ang pila sa check-in counters. Ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, inaasahan nilang aabot ito isa halos 2.3 million na mga pasahero mula December 20 hanggang January 3, 2025 na mas mataas na 11% kumpara naman sa parehong panahon noong nakaraang taon. Upang mapabilis ang proseso, nagdadagdag na ng mga personnel sa NAIA upang matulungan ang mga pasahero bago sila makasakay ng eroplano. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya ngayong holiday season. Ayon sa PPA, tinatayang aabot sa 4.5 milyong pasahero ang magtutungo sa mga pantalan mula December 15 hanggang January 5 ng susunod na taon. Kabilang sa mga pantalan na inaasahang tataas ang bilang ng mga pasahero ay ang Batangas Port na may daily average na 25,000 na pasahero at ang mga pantalan ng Panay, Guimaras, Mindoro, Bohol at Bicol. Nagbigay na ng mga direktiba si PPA General Manager Jay Santiago upang tiyakin ang tamang pag-assist sa mga pasahero at nagbungkahi ng online ticketing system sa shipping lines. Hataw Balita ngayon. Pahirapan na ang pagbili ng tiket na ilang walk-in passengers sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Fully booked na ang lahat ng biyahe papuntang Bicol mula December 23 hanggang December 31 at nakalagay sa abiso sa ticket booth na hindi tatanggap ng karagdagang pasahero sa mga bus na ito. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin
ang chance passenger. Kung may mga hindi pa pupuntang pasahero, ngunit kailangan nilang maghintay ng matagal. Ayon kay Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX, magdadagdag ang mga bus company ng bus units at special permits upang matulungan ang mga pasaherong naglalagay o maglalakbay pauwi ng probinsya. Hataw Balita ngayon. Nananatiling walang namomonitor na banta ang pambansang pulisya habang papalapit ang mahahabang bakasyon. Sa kabila nito, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo na mananatili silang alerto at nakabantay para sa seguridad ng publiko. Nakadeploy na ang nasa 37,000 pulis sa buong bansa at inaasahan pang madaragdagan ito sa mga susunod na araw. Bukod sa mga matataong lugar, may mga deployment din ng PNP sa mga barangay upang magpatrolya laban sa mga akyat bahay gang. Pinayuhan ng PNP ang publiko na mag-ingat sa mga matataong lugar at maghanda ng maaga sa mga terminal upang makaiwas sa siksikan. Iwasan din ang pagpapakita ng mga mamahaling gamit at ingatan ng mga bagahe. Sa mga may sasakyan, paalala po ng PNP na i-check ang kondisyon ng sasakyan at magbaon ng pasensya dahil sa inaasahang mabigat na trapiko. Dagdag pa ni Police Brigadier General Pajardo, iwasan po ang pagpo-post ng at the moment sa social media upang hindi malaman ng cyber criminals na walang tao sa inyong bahay. Alam po natin yung ating mga kababayan mahilig po talagang i-share yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media. Ay yan din po yung nakikitang opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminals kapag ka ina-announce nyo po na papaalis na kayo sa bahay, nasa terminal na kayo, papasakay po kayo sa eroplano at nandun na kayo mismo sa inyong destinasyon, ay iwasan nyo po na mag-post po niyan. Kung hindi talaga may iwasan na i-share nyo po yung mga kaganapan nyo po sa buhay, ay pag nakabalik na po kayo doon sa inyong mga tahanan nyo, i-share yan dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar at yun po ang gagamitin po nilang pagkakataon para pasukin po yung inyong mga bahay o yung inyong mga tindahan po. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw ng Martes, December 24, ay muling tataas ang presyo ng ilang petroleum products. Ayon sa oil companies, magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng diesel na 1 peso and 45 centavos at gasolina ng 50 centavos sa kada litro. Magtataas din ng 75 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang linggo na magkakasunod na oil price hike para sa kerosene at diesel, habang pang-5 linggo naman ito ng taas presyo para sa gasolina. Hataw Balita ngayon. Tinatayang 120 pamilya ang nawala ng tahanan matapos sumiklab ang isang sunog sa Barangay Pag-asa 3, Imus City, Cavite, bandang umaga nitong Lunes, December 23. Ang mga naapektuang pamilya ay pansamantalang tumutuloy sa Tinabunan Elementary School matapos masunog ang kanilang mga bahay na yari sa magagaan na materyales. Tinatayang aabot sa 250,000 pesos ang halaga ng pinsala sa sunog na nagsimula bandang alas 5:06 ng umaga at naideklara ang kontrolado sa ganap na alas 6:51 ng umaga. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ang ika-56 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa darating na December 26. Kaugnay nito, binigyan diin ni Lieutenant General Roy Galido na hindi na malaki ang banta ng grupo dahil sa paghina ng kanilang puwersa. Ayon kay Galido, hindi na magdedeklara ng ceasefire ang pamahalaan laban sa mga rebelde dahil wala nang dahilan upang magbigay ng ganitong hakbang sa mga grupong itinuturing na labag sa batas. Yes, they may create this celebration, but they are insignificant. Commemorate their existence, yes, maybe, but the question is, are they still significant? We say no. Because, as I've said, as we, the armed forces mentioned, and the government, they are lawless. And giving attention to lawless elements has no time and space for our government to do. Hataw Balita ngayon.
Nakahanda ng plano ng Philippine Army para sa pagkuha ng Mid-Range Capability Missile na ayon kay Lieutenant General Roy Galido ay magiging malaking tulong sa proteksyon ng teritoryo ng bansa. Ipinaliwanag ni Galido na patuloy ang militar sa pag-adapt ng ganitong uri ng platform upang mapabuti ang depensa ng bansa. Ayon pa sa General, may mga negosasyon na patuloy na isinasagawa at nakikipagtulungan ng Army sa mga kaalyadong bansa kabilang ang Estados Unidos upang makuha ang mga kinakailangang platform para sa pambansang depensa. Yes, there are plans, there are negotiations because we see its feasibility and adaptability. The Army was tasked to come up with plans, take note, come up with plans to contribute to the comprehensive archipelagic defense. And one of our input is to be able to defend this land is through this type of platform. Among the several platforms that we need to defend our country. So there's a long list of new platforms the Army has planned and is working with not only with the United States but also allied countries for this numerous platform that we need to defend the country. Hataw Balita ngayon. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police o PNP upang imbestigahan ang pamamaril kay Sulu Provincial Election Supervisor Bidsfar Julie. Ayon kay PNP Public Information Office, Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, wala pang persons of interest sa kaso at iniimbestigahan nila kung may kinalaman ito sa trabaho ni Julie. Isa sa mga hamon sa investigasyon ayon kay Fajardo ay ang kakulangan sa mga saksi at ang mga CCTV na karamihan ay pag-aari ng pribadong sektor. One of the challenges really is yung lack of yung mga eyewitnesses natin na may have been who may have witnessed the actual shooting po. At syempre po yung mga CCTV po natin ay yung iba po diyan ay mga privately owned po. Hataw Balita ngayon. Muling nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Kanlaon kahapon bandang alas 11:45 ng umaga. May kasama itong may hinang lindol na nagdulot ng 1.2 kilometro na taas ng abo na papunta sa Hilagang Kanluran. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan na nangangahulugan ng may mataas na posibilidad ng biglaan at mas malalakas na pagsabog. Pinapaalalahanan naman ang mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone na hindi pa pinapahintulutan ang pagbalik sa kanilang mga tahanan habang ang mga LGU at DRRM councils ay natasang maghanda para sa posibleng paglala ng sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang sunod-sunod na lindol sa Ilocos Sur ay nagmula sa Manila Trench at maaari pang sundan ng isang magnitude 8.4 na lindol. Ang lindol na ito ay maaaring magresulta sa tsunami na may alon na abot mula sa 3 hanggang 15 metro ang taas na tatama sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan at iba pang probinsya sa Hilaga. Nagbigay ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko mag-ingat at magmasid sa mga senyales ng posibleng tsunami tulad ng malalakas na lindol at pagbabago sa antas ng dagat. Hataw Balita ngayon. Pinaalalahanan ng Bureau of Immigration o BI ang mga dayuhang POGO workers na kailangang lisani ng Pilipinas bago mag-December 31 alinsunod sa utos ng Pangulo na ipasara ang POGO operations. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, nasa 21,000 manggagawa na ang nag-downgrade ng visa at nakalabas na ng bansa habang inaasahang aalis ang natitirang 6,000 hanggang 7,000 bago ang deadline. Ang mga hindi susunod ay haharap sa deportation at blacklisting na magpapahirap sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas kahit may lehitimong dahilan. Hataw Balita ngayon. Iginagalang na Malacanang ang resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan bahagyang bumaba ang ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang interes ng publiko ang pangunahing batayan sa bawat desisyon ng ehekutibo at hindi ang paghahangad ng mataas na ratings. Dagdag pa niya, mas mahalaga ang pagsusuri sa mga konkretong resulta ng trabaho ng gobyerno kaysa sa mga pulse survey kung saan bahagyang bumaba ng 2% ang approval rating ng Pangulo at 10% naman kay Vice President Sara Duterte. Hataw Balita ngayon. Ngayong mababa na ang mga insidente ng paputok sa bansa, nakatutok na ang Department of Health o DOH sa mga sakit na karaniwang nararanasan tuwing holiday season tulad ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome na dulot ng labis na pagkain at pag-inom ng alak. Ayon kay DOH Secretary Dr. Ted Herbosa, marami ang nagkakaroon ng heart attack at stroke tuwing holiday season batay sa kanyang karanasan bilang isang emergency doctor. Paalala ng DOH, mag-ingat sa mga pagkain na kinukonsumo, lalo na ngayong maraming handaan. Yung kami nakatutok ngayon, binge eating, binge drinking, road safety. Yung paputok mababa na, pati balita nyo, wala, usually ganitong panahon, dito sa Valenzuela, may mga sumasabog na benta o factory eh. Wala. July pa yung huling ano. So that means safe at saka meron na lahat palang mga LGU, lalo na dito sa Metro Manila, yung community firework zone. Yes. Meron silang ordinance. Doon lang pwede magpaputok. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng pay rules ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang papasok sa December 24 na special non-working day at December 25 na isa namang regular holiday. Ang mga papasok ng December 25 ay makatatanggap ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras at karagdagang 30% para sa overtime. Kung ang holiday ay natapat sa rest day, may dagdag na 30% sa sahod at karagdagang 30% naman para sa overtime. Ang mga hindi papasok sa regular holiday ay makakakuha ng 100% na sahod kung pumasok sila bago ang holiday o nakalib na may bayad. Hataw Balita ngayon. Maaring maapektuhan ang mga plano at proyekto ng Marcos administration sa susunod na taon kung magkakaroon ng reenacted budget. Ayon kay policy analyst Attorney Michael Henry Yusinko, posibleng maantala o hindi matuloy ang ilang inisyatibo kabilang ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa kakulangan ng pondo mula sa hindi naaprobahang 2025 General Appropriations Bill. Sa kabila nito, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na patuloy na nire-review ng Pangulo ang panukalang budget at inaasang aaksyonan nito bago matapos ang taon. Well, ang pinakamalaking disadvantage is yung mga naplano na programa, na mga proyekto, yung mga napag-isipan na ng executive branch, ng DBM, ng mga... Hataw Balita ngayon. Isang panukala ang inihain sa Kamara na layong amyendahan ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 upang mapaigting ang road protocols at maiwasan ang aksidente sa kalsada. Isinusulong nito ang pagbili ng breath analyzers para sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang LTO, PNP at local traffic enforcers, pati na rin sa toll operators. Magpapataw ito ng mas mabigat na multa na mula 50,000 to 1 million pesos at pagkakakulong na 1 hanggang 20 taon sa mga lalabag sa mga mapatutunayang nagmaneho ng lasing o gumamit ng iligal na droga. With this, sa panukalang batas na ito, gusto natin na kahit yung tipsy pa lang ay ipagbawal na yung pagmamaneho nang sa ganun na matiyak yung kaligtasan ng ating mga drivers at iba pang mga nasa kalsada. Kasi syempre gusto natin makauwi ang lahat ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Hataw Balita ngayon. Nasilip na ilang mambabata sa Kamara ang ilang mga delayed transmission projects ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Gayon din ang mga
pagpapasan ng ahensya na ilagbayarin sa publiko kahit na hindi pa tapos ang proyekto at hindi pag-aalok ng 20% na bahagi ng kumpanya sa publiko. Ayon sa ilang mambabatas, paglabag ang mga ito sa prangkisa ng NGCP. Kung hindi makakapagbigay ng sapat na paliwanag ang ahensya, maaari itong magresulta sa pagsisiyasat at posibleng pagbawi ng kanilang prangkisa. Nakikita po natin dito that they abuse the power that was given to them. The franchise that we have given to NGCP was really abused by them. It's high time to review the franchise of NGCP. At kung kailangan pong i-revoke ang franchise na to, let's do it, Mr. Chairman. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine Army na handa silang mag-deploy ng mga tauhan upang magpatupad ng seguridad para sa 2025 midterm elections at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, ang Army ay nakahanda na mag-deploy o magre-deploy ng libo-libong sundalo sa mga kritikal na lugar at magbigay ng kinakailangang manpower upang tumulong sa mga pulis, law enforcers at COMELEC sa pagpapatupad ng proseso ng halalan. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Army ang kanilang tagumpay ngayong taon sa pagpapanatili ng disiplina sa kanilang mga tauhan. The Army's preparation is preparing units for redeployment in critical areas. So we are ready to shift several thousands of soldiers to critical areas at given notice. Whatever the situation, the Army is ready to provide the necessary manpower to assist our policemen, our law enforcers, and our COMELEC persons to implement the election process. Hataw Balita ngayon. Hindi na kailangan magpakita ng purchase booklet ang mga senior citizens para makuha ang 20% discount sa gamot at medical devices. Pinilabas na kautusan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, inamyendahan na ang dating patakaran ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Layunin ng bagong kautusan na alisin ang mga abala sa mga senior citizen at gawing mas madali ang pag-avail ng kanilang benepisyo. Hataw Balita ngayon. Mariing pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko hinggil sa panganib ng mga firecracker-related accidents, lalo na sa mga bata. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, karamihan sa mga biktima ng paputok ay mga batang hindi dapat gumagamit nito. Kaya paalala ng PNP sa mga magulang, bantayan ng mga anak, lalo na sa paggamit ng boga na madalas nagdudulot ng malubhang pinsala. Iminungkahi ng DOH na manood na lamang ng mga designated community firework displays na ayon sa PNP ay dapat nasa ligtas na distansya mula sa residential areas at may standby responders para sa kaligtasan ng lahat. Malungkot po dito sir ay mga kakamihan, bata po yung gumagamit po ng boga at may mga nasasabugan po sa mukha, may napuputulan ng kamay. Focus namin sa iwas paputok yung bata kasi karamihan ng napuputokan ngayon mga bata na hindi dapat nag-handle ng fireworks and firecrackers. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ngayong holiday rush ang pagtaas ng volume ng mga sasakyan na maglalakbay at daraan sa South Luzon Expressway o SLEX. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si retired Major Leopoldo June Vitog, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng South Luzon Expressway o SLEX upang magbigay ng detalye ukol sa kasalukuyang sitwasyon sa highway. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Vitog. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Ani. And Sir Sherwin po, magandang umaga po sa inyo. Good morning po muli, Major. Ano po ba yung mga paghahanda ng SLEX para sa inaasahang bulto ng mga sasakyan papunta at palabas ng probinsya sa South Luzon Expressway ngayong holiday season po? Sa
preparation po namin, nagdagdag po tayo ng mga tao sa ground, gaya ng mga ambulant tellers, para sa toll gate at mga traffic enforcers po na mag-a-assist sa ating mga motorista. Okay. Kumusta po ba yung implementasyon ng RFID dito sa SLEX po? Tuloy-tuloy pa din po yung programa ng contactless program, yun pong mga entry plaza natin sa SLEX, kung saan po malapit sa mga local road natin. Naka-barrierless na po ito para makatulong na din sa multi-congest pag-entry pa lang. Okay. Major Vitog, 2 araw na po kami na nakastay dito because we want to observe kung ano yung nangyayari dito. Ang na-notice lang namin po ngayon ay yesterday and then now, medyo mayroon talagang problem ng konti. Ano po yung na-notice namin? Nagvo-volumize kapag ikaw ay dadaan doon sa cash lane, yung mga nagka-cash. At this point, notice din po namin dito na dumadami na din yung mga kababayan natin na nahihinto muna yung kanilang mga sasakyan para magpa-load. Naubusan siguro itong ilang mga kababayan natin. And of course, yung iba naman, nag-i-install pa lang. More or less, kung ganito yung sitwasyon hanggang mamaya, ano po yung mga nakikita niyong mga pamamaraan kung sakasakali na mag-volumize itong mga tao na magpapa-load pa sila at magpapakabit pa, ano bang mga alternatibong mga pamamaraan ang iniisip niyong gawin? Yung mga sa mga toll plaza po, kapag ganyan po, nagkakaroon ng build-up at traffic build-up, ang ginagawa po namin dyan, kapag talagang humaba po yan, pinapa-free flow na namin yan. Activity na po yan natin sa mga toll gate. Mga post-charging po yan sa mga RFID account ang nangyayari. Kumbaga, pinapadaan lang po natin muna mga sasakyan para bumilis ang biyahe, pero hindi po yan libre. At yung mga ganun po, para maiwasan po yan, yung mga insufficient load at yung ibang, ang nangyayari po kasi dyan, yung iba kasi may RFID, wala silang RFID pero dumadaan sila sa mga RFID lanes. Yun po ang nangyayari. Tapos meron man, dumadaan sila pero insufficient ang load naman po nila. Kaya abala, kasi kailangan kunin ng RFID card and patatabihin sila. Saka sila i-assist ng ating mga dineploy ng mga ambulant tellers. Okay. By mentioning that, Major Vitog, para dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nakamonitor ngayon dito sa Hataw Balita, dito sa UNTV sa kabuuan, ano yung gusto niyong i-reiterate at i-emphasize sa kanila kung sila ay babiyahe pa lang ngayong umaga at hindi pa sila nakakarating dito? What do you want to tell them? At reminder na rin dun sa ating mga kababayan na kapag ganito yung gagawin nyo, maaari mag-cause kayo ng problema dito sa traffic. Pinaka-the best po, pag naka-schedule na po yan, pagbiyahe, siguraduhin po natin may mga load tayo sa mga account natin. Kasi yan lang po naging problema sa mga toll plaza, lalo na po yung kapag na-observe po natin na ilang beses na po tayo dumadaan sa mga toll plaza at laging yung mga nasa unahan po natin at nababasa naman sila, nare-read naman yung mga RFID sticker nila. Pero tayo, every time na dumadaan tayo, hindi tayo nababasa. Ibig sabihin, sira na po yung RFID stickers natin. Pangalawa po, yung mga sasakyan na walang RFID, pero pumipila, yun, ganun pa rin po. Okay. Yung mga bago lang, Major Vitog na galing sa ibang mga probinsya at ngayon lang dito papasok, kung sakasakali na gusto nila magpakabit ng RFID, immediately po, ano yung gusto nyong sabihin sa kanila? Anong dapat nilang i-prepare para makapaghanda po sila? 24/7 po yung mga toll plaza natin at RFID installation natin. Pwede po muna silang tumigil doon at magpakabit na po sila ng RFID para hindi na po sila maabala at wala pong hassle tayo hanggang makarating sila doon sa destination nila. Free po ito at wala po silang babayaran. Okay. At this point po, ano yung dalawang bagong lane sa SLEX at paano po makikinabang ang mga motorista dito? Ito po yung northbound and southbound natin sa SLEX na nagkaroon po tayo dyan mga widening at yung meron tayong widening po dyan na para mapabilis po ang mga biyahe natin.
Ano din po ang plano ng SLEC sa susunod na taon? May malalaking proyekto ba na inihahanda para sa ikabubuti ng ating mga motorista? Marami pong nakalatag na programa ang SFC Tollways. Pag na-finalize po itong aming mga ipapaalam na lang po namin to sa lahat. Katulong po ng SMC ang gobyerno, ang DOTR, PRB at LTO. Asahan niyo pong patuloy kaming lahat sa mga project po para sa ikabubuti natin ng mga motoring public. At saka Major Bitog, mayroon ka rin po bang ipapaalam sa amin? May posibilidad po ba na tumaas ang toll fee sa pagtatapos ng taong 2024 or sa mga susunod na taon? Pa naman po, wala pa pong wala pa pong nakikitang ganon mangyayari. Ipapaalam po kung sakaling magkakaroon po ng ganun. Ipapaalam na lang po sa inyo. Opo. Maraming salamat po sa inyong oras. Retired Major Leopoldo Jun Vitog, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng South Luzon Expressway o SLEX. Maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Mabuhay mga kababayang Pilipino sa buong mundo at good morning din sa inyo, Sherwin and Annie. Itinalaga ni United States President Donald Trump si Stephen Miran, dating opisyal ng Treasury Department sa kanyang unang termino bilang bagong pinuno ng kanyang Council of Economic Advisors. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni US President-elect Donald Trump itong linggo ang pagkakatalaga kay Stephen Miran na mangunguna sa 3 miyembrong konseho na nagbibigay ng payo sa Pangulo ukol sa mga polisiya sa ekonomiya. Tumutulong din ang konseho sa paggawa ng taunang ulat na naglalahad ng economic status, pagsusuri sa mga programa ng gobyerno at pagbibigay ng rekomendasyon para sa mga polisiya sa ekonomiya. Tinukoy sa mga pag-aaral na ginawa ni Miran at ekonomistang si Noura Rabbani na nagkaroon umano ng economic stimulus noong nakaraang taon dahil sa pagbabawas ng US Treasury sa long-dated bonds. Bagamat itinanggi ito ng Treasury, umani ang isyong ito ng atensyon mula sa mga mambabatas. Pinawi rin ni Miran na kasalukuyang strategist sa Hudson Bay Capital ang pangamba kaugnay sa mga trade tariff na binabalak ni Trump na ipapataw sa kanyang muling panunungkulan. Samantala, noong nakaraang buwan, itinilaga rin ni Trump si Kevin Hassett bilang pinuno ng National Economic Council na responsable sa paghubog ng domestic at international economic policies. Miguel Ray De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbanta si United States President-elect Donald Trump na babawiin muli ng Estados Unidos ang kontrol sa Panama Canal dahil umano sa mataas na bayad ng pagdaan dito. Ikinagalit naman ito ni Panamanian President Jose Raul Mulino. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinca. Hataw Balita ngayon. Hindi dapat mapunta sa maling kamay ang Panama Canal. Ito ang iginiit ni United States President-elect Donald Trump sa kanyang mga taga-suporta sa Arizona. Binalaan din niya ang publiko tungkol sa posibleng impluwensya ng China sa mahalagang daanan na ito. Matapos ang pagtitipon, nag-post si Trump sa kanyang Truth Social account ng mensaheng, "Welcome to the United States Canal." Idinagdag pa niya sa isang event sa America Fest na nililin lang umano ang Estados Unidos sa pagdaan sa Panama Canal. Ayon kay Trump, ang kanal ay ibinigay ng Estados Unidos sa Panama kasama ang mga probisyon. Subalit kung hindi ito nasusunod, agad na babawiin ang kanal. Sinagot naman ito ni Panamanian President Jose Raul Mulino noong linggo, kung saan iginiit niya na ang kalayaan ng Panama ay hindi mapag-uusapan. Pinasinungalingan din niya ang umano'y impluwensya ng China sa operasyon ng kanal at sinabing makatwiran ang bayad sa pagdaan. Sa kanyang ex-account, nag-post si President Molino na bawat metro kwadrado ng Panama Canal ay pag-aari ng Panama. Sagot naman ni Trump, "We'll see about that." Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa tiyak ang mga konkretong plano ni Trump
at walang karapatang legal ang US na bawiin ang kanal ayon sa international law. Klein Sinca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpatupad ng mga hakbang ang China laban sa 2 institusyon at 20 individual sa Canada na may kaugnayan sa issue ng karapatang pantao ng mga Uyghur at Tibet. Ito ang umahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang pagpataw ng parusa ng China laban sa 2 institusyon ng Canada at 20 individual na may kaugnayan sa isyu ng karapatang pantao ng Uyghur at Tibet. Kasama sa mga hakbang ng pag-freeze ng mga ari-arian at pagbabawal sa pagpasok sa China, Hong Kong at Macau ng mga nasabing target. Inakusahan ng human rights group ang China ng malawakang pang-aabuso sa higit kumulang 10 milyong Uyghurs, kasama na ang sapilitang paggawa sa mga kampong kontrolado ng China. Itinanggi naman ng China ang akusasyon na ito ng mga grupo. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ng Internal Revenue Service ang Estados Unidos ang plano nito na magpadala ng mga unclaimed stimulus check sa 1 milyong taxpayer na hindi nakatanggap ng recovery rebate credit. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw Balita Ngayon. Charles, kailan maasahang makatanggap ng mga recipient ang kanilang mga stimulus checks? Yes, James, pamamahagi ng Internal Revenue Service o IRS ng Estados Unidos sa 1 million taxpayers ang natitira pang unclaimed stimulus checks. Ang checking na abot sa $1,400 ay otomatikong ipapadala sa mga kwalipikado ngunit hindi nakatanggap nito noong 2021. Ayon sa IRS, pagkatapos silang maripaso ang kanilang internal data, napag-alaman nilang maraming kwalipikadong taxpayers ang nag-file ng tax noong 2021 at naglagay ng $0 sa recovery rebate credit, samantala may iba naman na iniwang blanco ang bahagi ng form na ito. Naasa makakatanggap ng hanggang $1,400 ang mga eligible taxpayers sa darating na Enero sa pamamagitan ng direct deposit o ipadadala bilang cheque sa address na nakatala sa kanilang file. Magpapadala rin ng IRS sa mga sulat upang ipaalam sa mga makatatanggap ng pagbayad. Balik sa'yo, James. Iisip ko kung nakatanggap na ako. Nakatanggap na yata ako. Pero Charles, paano naman ang mga hindi nag-file ng kanilang 2021 tax? Yes, James, sa mga hindi naman nakapag-file ng kanilang tax noong 2021 ay maaari pa rin naman silang makatanggap ng kanilang stimulus checks ayon sa IRS. Ngunit meron na lang sila hanggang April 15, 2025 para i-file ang kanilang mga return at i-claim ang kanilang mga credit o ano pa mga refund na meron sila. Balik sa'yo, James. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. Dinagsa ng publiko ang pagbubukas ng kauna-unahang metro line system ng Ho Chi Minh City sa Vietnam matapos ang 17 taon na konstruksyon nito. Aalay ng mass transit na masolusyonan ang lumalaking problema sa trapiko bunsod ng malaking bilang ng registered motorbikes sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Ann Gonzalez. Hataw Balita Ngayon. Formal nang inilunsad ang kauna-unahang metro subway system ng Ho Chi Minh City sa bansang Vietnam matapos ang ilang taon na pagkaantala nito. Libre ang sakay sa unang 30 araw ng operasyon ng Metro Line 1 na sinimula noong December 22 ngayong taon. Dinagsa ng maraming pasahero na mahigit 55,000 ang Metro Line 1 na nagkokonek sa pamosong Bentan Market at Suoi Tien Park sa Tudok District. Layo na ipinatupad ng libreng sakay na hikayatin ang mga residente na maranasan ang unang urban rail system sa lungsod. Ayon sa Municipal People's Committee, target ng inisyatibong ito na itaguyod ang pagbabago sa pampublikong transportasyon sa bansa at upang mabawasan ang bilang ng personal na sasakyan, lalo na ang mga motor. Inaasahan na ang bagong subway system ay makatutulong na mapabuti ang kondisyon ng trapiko sa lungsod
na may higit 7.6 million na registered na motorbikes. Ngunit ayon sa isang Vietnamese, hindi pa rin anya maiiwasan na gumamit ng motor dahil parte na umano ng kultura ng mga Vietnamese ang motorbikes. I like it because it's convenient for me to go to school. My dad says future of Vietnam is motorbike, and so even if we have a subways, people in Vietnam still use their motorbike. Umabot ng 17 taon ang kabuuang konstruksyon ng Metro Line 1 na may 17 tren, isang malaking milestone sa urban development ng financial capital ng Vietnam. Ann Gonzalez, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, narito po ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, December 24, 2024. Sa kasalukuyan po patuloy pa rin ang epekto ng hanging amihan or northeast monsoon, pati na rin yung shear line o yung pagbabangga po or pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Nakikita po natin dito sa ating latest na satellite animation na malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ay makakaranas ng maulan na panahon dulot po ng epekto nitong dalawang weather system. At liban na lang po dito sa dating bagyong Romina na wala na pong epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa, ay wala na po tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. So sa ngayong araw, dulot po na epekto nitong dalawang weather systems, yung hanging amihan, pati na rin po yung shear line, magiging maulan pa rin po yung panahon, especially po sa bahagi ng Southern Luzon as well as sa eastern portions ng Visayas. At yung amihan naman po ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi naman ng Northern at Central Luzon. So alamin po natin mamaya kung alin po yung mga specific na mga probinsya makakaranas po ng malalakas mga pagulan ayon po sa ating latest na weather advisory. At inaasahan din po natin ay magpapatuloy pa rin po yung epekto nitong shear line pati na rin po ng amihan. So aasahan po natin for the next 2 days ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan dulot po nitong mga weather systems. Para naman po sa mga babala na matataas mga pag-alon, meron po tayong nakataas na gale warning sa dagat baybayin po ng Ilocos Norte, pati na rin po sa northern and eastern coasts ng Polillo Islands, dyan po sa Quezon, at northern and eastern coasts ng Catanduanes. So maaring umabot po ng 4.5 meters yung taas po ng mga pag-alon dito sa mga nasabing dagat baybayin. So delikado pong pumalaot, especially po sa ating mga kababayan na merong mga maliliit na sasakyang pandagat at ating mamamayang mangingisda. Sunrise po natin ay 6:18 a.m. at lulubog po mamayang 5:34 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Isang kalbaryo ang nararanasan ng mga umuuwing pasahero ngayong long holiday sa mga probinsya sa haba at tagal ng daloy ng trapiko sa mga kalsada. Nagsimula namang dumagsa ang mga pasaherong umaalis sa mga pangunahing pantalan sa isla ng Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Nagtitiis ng gutom, hirap sa paggamit ng mga comfort room at sakit ng pangangatawan dahil sa matagal na pagkakatenga ang mga pasaherong bumibiyahe ngayong long holiday. Busod ito ng mahabang daloy ng trapiko na nararanasan sa pagbagtas sa lalawigan ng Camarines Sur. Ilan lamang yan sa mga naranasan ng ating mga kababayan pauwi sa mga probinsya lalo na sa isla ng Masbate. Ang 26 anyos na bank teller na si Neryl Contalo, halos mahigit 24 oras na nagbiyahe mula sa Maynila patungo sa Pilar Port sa Sorsogon. Nagsimula po kami ng alas 8, Saturday po ng gabi, alas 8:30. And then dumating po kami sa Pilar is kahapon po, 8:30. And then nag-alis po kami ng Pilar papunta dito is 12:45. And then halos 24 hours po kami mahigit. Dumating sa Masbate City bandang alas 5 ng madaling araw nitong Lunes ang Ro-Ro vessel na mula roon sa Pilar Port sa Sorsogon na kanyang sinakyan. Ayon sa kanya, ngayon lamang niya ito naranasan mula na nagbibiyahe pa uwi ng Masbate.
traffic po sa Kamsur kasi yung naguho po na kalsado po doon. Mahirap po eh. Mahirap po siya lalo na po sa amin na nakaranas ng ganito, mahirap po siya dahil sakit sa likod, sa puwit po, sa kakaupo. And then, naranasan din po namin na hindi na kumain ng umaga kasi hinahabol po namin yung oras para malampasan po yung traffic. Samantala, dagsa na rin ang mga pasaherong umaalis sa pantalan sa Masbate City Port patungo sa malalawigan ng Albay at lalawigan ng Sorsogon. Nakapagtala naman ang Philippine Coast Guard ng nasa 11,390 na pasaherong dumating at 9,011 na umalis sa mga pantalan sa Masbate. Nang magsimula ang oplang biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR nitong December 20, naging mahigpit na ang pagbabantay ng mga kawani ng PCG Masbate sa mapangunahing pantalan. Sinuspindi naman ng Montenegro Shipping Lines ang biyahe ng kanilang mga fast craft kahapon na buso na naranasang sama ng panahon at mataas na alon sa karagatan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagdaan ng mga heavy equipment vehicle sa Biliran Bridge na siyang nagkokonekta sa mga probinsya ng Biliran at Leyte. Nakitaan ng pag-uga kahapon, December 23, ang Biliran Bridge. Sa ibang kuha, kita rin ang pag-uga ng steel truss ng tulay. Ayon sa DPWH, bunsod ng pangyayari na extreme windy condition o malakas na hangin nararanasan sa lugar at dahil rin sa mabigat na daloy ng trapiko lalo ngayong holiday season. Dahil sa insidente, mga light vehicle gaya ng passenger vans at SUV lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay na itinayo noong 1975. Inaabisuhan muna ang mga bus na magbaba ng pasahero bago makatawid. Bukod dito, pinapayuhan ang lahat ng motorista na tumawid ng one at a time o paisa-isa at mag-ingat habang nasa tulay. Hataw Balita Ngayon. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at mainit na balita. Dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 13, talatang 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-24 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Ventoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.